At ito nga yung mga guilt namin mga ka-farmers. Ito yung mga napili namin na gagawing inahin. So paano ba pumili ng magandang biik na gagawing inahinin? Napakahalaga mga ka-farmers na mapili nating mabuti yung mga biik na palalakihin at gagawing inahinin dahil sa pagkakamali sa pagpili ay maaaring maging dahilan ng inyong pagkalugi. Bukod sa lahi ng biik, kinakailangan ding kilalanin ang pagkukunan ng mga ito. Dito mga ka-farmers, sa aming mga inaalaga ang mga inahinin, yan nga ay may mga airtag sila na iba't ibang kulay. So mayroon diyang yellow, mayroong kulay blue at mayroong kulay green. At dito mga ka-farmers, sa mga may airtag na kulay green, diyan kami kumukuha ng magagandang klase ng biik. Dahil ang mga inahin na ito mga ka-farmers ay binili doon sa sadyang bilihan ng mga gagawing inahinin at ng mga breeders. Tapos ang kaibahan pa nito mga ka-farmers ay magaganda talaga yung mga iniaanak ng mga baboy na ito na may mga airtag na kulay green. At yung mga may airtag mga ka-farmers na kulay blue, so yan yung mga kauna-unahan pang napili na gilt. So mga second parity na yan. At yung yellow mga ka-farmers, ayun ay yung mga kapipili pa lamang. So mga first parity pa lang sila. Kung halimbawa naman mga ka-farmers na kayo ay bibili doon sa iba ng baboy na gagawin yung inahinin o yung mga palakihin, ang unang-una nyong titingnan ay kung maganda ba ang baboy, kung maganda ba yung pag-aalaga doon sa baboy at kung meron ba yang sakit. Tatanungin nyo din mga ka-farmers kung yan bang mga baboy na yan na bibilhin ninyo o yung kukuhanin ninyo ay mga bakunado at kilala ba yung piggery sa pagbebenta ng magagandang klase ng biik. At para malaman yung mga ka-farmers kung ang magaganda yung biik, ang pipiliin ninyo ay yung makintab at malarosas ang kulay ng balat, manipis at nakalapat ang balahibo sa balat. Ang mga mata ay kailangan ay malinis, makintab at walang muta, hindi namumula o namamaga. Ang ilong ay namamasa-masa ngunit walang sipon. Kapag ang mga biik ay laging masaya at masiglang kumilos, ayan ay makikilala mo na ang mga yan ay walang sakit. Suriing mabuti ang balat at alamin kung may mga pantal o kagat ng mga lamok o yung mga parasitiko. Kapag naman mga ka-farmers, doon na sa sarili ninyong mga inahin kayo kukuha, ang gagawin nyo nga pagkapanganak pa lamang ay pumili na agad kayo ng magandang biik. Yung kapag kapanganak pa lamang ay makikita nyo na malaki, maganda at masigla. At yan nga ay pagdating sa nursery ay ihihiwalay nyo at pagdating doon sa grower section nakahiwalay pa din sila. So sama-sama nga mga ka-farmers yung gagawin yung mga inahinin. At ang mga yan mga ka-farmers ay starter ang inyong ipapakain at pagdating ng mga yan doon sa tamang edad, saka nyo na nga kayo magpalit ng pakain. At kung merong gilt developer, mas maganda mga ka-farmers na mapakain ninyo ang mga yan ng gilt developer. Iwasan nyo na nga mga ka-farmers na pakainin ang mga yan ng grower dahil magtatabain lamang ang mga yan. At sa paggawa mga ka-farmers ng gagawing inahinin, importante yung body condition.